Nananawagan po ako sa inyo, Pangulo, na sana po ay maibalik na po ang death penalty at magamit po ito sa tamang sa mga taong karapat-dapat na paggamitan nito, kagaya ng mga kriminal at mga nanggagahasa ng mga bata o mga protektor ng mga drug lord. Sana po maibalik na po itong death penalty nang sa gayon po ay magkaroon ng takot ang mga tao na hindi na gumawa ng kamalian sa ating bayan. At magamit din po ito para sa mga taong protektor ng mga drug lord, kagaya ng mga nasa Senado, mga niluklok ng taong bayan, ng mga inaasahan na magtatanggol at magpapatupad ng kaayusan at kapayapaan ng ating bayan, na ngayon po ay silang mismo ang nangunguna upang masira at maraming malulong sa droga at maging magulo ang ating bansa. Sana po maipatupad niyo po ulit ito at maibalik po ito at magamit po ninyo ito sa mga taong kagaya nila Dilima at nila sa 10 na mga taong mga protektor ng mga drug lord. At sana po gamitin po ito doon. At tigilan na po sana itong matagal na usaping hearing dyan sa Senado kapag hindi po nakakatulong ito. At bagkos ay nagsasayang lamang po ito ng oras, gaya ng sabi ko kanina, nagsasayang lamang po ito ng pondo ng bayan. At lumalakad ang oras, lumalakad ang panahon. Imbes na nagaganyan-ganyan sila, imbestiga sila dyan, maghahain sila ng mga kung ano-anong mga kachipan dyan at magdadala sila dyan ng mga magdadala sila ng mga witness na hindi naman talaga nagsasabi ng totoo at mga kasinungalingan lamang sinasabi. Ito po ay wasting time at pagsasayang lamang ng oras. Imbes na ang kanilang inuupo dyan at idinadaldal nila dyan, ay itinutulong ninyo sa inyo upang maging maayos, makabilis ang kaayusan ng ating bansa. Napakaraming mga problema ang dapat harapin at unahin sa ating bayan, kagaya ng basura, kagaya ng traffic, kagaya ng pagdami ng mga langaw, pagsawata ng mga nakakasira sa ating bayan dyan. Dapat yan po ang pinagtutuunan nila, ang magsagawa ng mga maayos na batas. Imbis na gumawa sila ng mga batas dyan, gumagawa sila ng mga kachipan dyan upang magsayang ng oras at magsayang ng pera. Kaya sana po, mahal na Pangulo, maibalik po ang death penalty at magamit po ito sa kanila, sa mga protektor ng mga drug lord. Please lang po, kung sa panahon ni Jose Rizal ay inalay niya ang kanyang bayan, ay ang kanyang sarili para sa kaayusan ng ating bayan, ngayon po baliktad po ang nangyayari. Isa po ito si Risa Hontiveros. Isa po siya sa mga walang kwentang taong mga nakaupo at pinasusuldo dyan sa Senado na nag-i-educate ng ating mga musmos na kabataan, na ini-educate niya ng maling pag-i-educate, lalong-lalo na sa usapin ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Nilalason niya po ang maraming lumalason ng kanyang sa kaisipan ng ating mga bayan. Isa na po ito si Ita Rosales at si Risa Hontiveros, 10 ng kanyang mga alipores na pawang kasinungalingan at mali ang tinuturo sa ating sambayanan. Bagkus dapat ang itinuturo sa kanya ay mabuting akademya. Hindi po dapat sila tinuturoan ng mga ganitong klaseng kasinungalingan. Sana po ang mga taong ito ay hindi niyo bigyan ng pagkakataon na i-educate ang mga bata, ang mga bagong sibol, mga musmos ng mga bata ng mga maling edukasyon. Dahil hindi po ito makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Yun lamang po. Sana po mabigyan po ng pansin ito at sana po makarating sa inyo ang aking panawagan. At sa mga taong sa sambayanang Pilipino na naniniwala na ang katotohanan ay lalabas at malalaman ng mga susunod na henerasyon ang tunay na pangyayari at kwento at istorya ng panunungkulan ng Rehimeng Marcos at sa panunungkulan ng mga Aquino. Dahil malaki po ang pagkakaiba talaga. Bilang isang bagong henerasyon, sa aking kaalaman at sa aking pagsasaliksik, ito'y nalaman ko po na malaki ang kanilang pagkakaiba. Na hindi po nagnakaw ang Pangulong Marcos, ang pamilyang Marcos. Kung mayroon man po silang nagagamit, gaya ng aking pagkakaalam sa pundo ng bayan, dahil may sarili pong pera ang mga Marcos, sa aking pagkakaalam ay binabalik at pinapalitan nila kaagad ito. Hindi kagaya ng mga Aquino na imbes na mapaganda at mapaayos ang ating bayan ay inilublob sa putikan at sa kumunoy ang ating bansa, sanhi ng ating kahirapan at kaguluhan ng ating bansa ngayon. At dumami ang mga protektor ng mga droga kagaya ng mga sumasawata sa inyo ngayon. Kaya sana po maibalik po ang
death penalty at magamit po ito sa mga lalong-lalo na po sa protector ng mga drug lord. Please lamang po. Sana po mabigyan niyo ng pansin at salamat po. Maraming salamat. Sana hindi niyo po ibaliwalain ang aming panawagan. 10 ng aking mga kababayan na naniniwala sa inyo na mapaayos niyo at kaya ninyo ito. Huwag po kayong mag-alala. Susuportahan po namin kayo hanggang sa huling hininga namin, hanggang sa huling laban ninyo. Hindi po namin hahayaang mangyari ulit at mapalayas kayo dyan sa inyong kinauupuan. Dahil hindi namin papayagan ang ginawa ng mga traidor noong panahon ni Marcos. Kung mayroon man silang gagawin ngayon at nagsisimula na sila, gumagawa nila, kaya nila niluklok si Leni dyan sa kanyang posisyon, sapagkat gustong-gusto nilang maulit ang pangyayari noon na pinapatay nila si Ninoy, sinakripisyo nila si Ninoy at pinalaya sila si Marcos sapagkat nais nilang makamit ang kanilang masidhing pagnanais na makamit ang kanilang mga pangarap, mga ambisyon na hindi naman talaga dapat at hindi naman nakatulong sa ating bayan. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana po sa aking mga kababayan, mamulat po ang inyong mata na ang panahon ni Marcos noon at ang panahon ni Pangulong Duterte ngayon ay nauulit na naman. Huwag po natin hayaan na maulit po ulit sapagkat ayan, niloklok po nila ang isang taong walang kaalam-alam upang magpatakbo sa ating bayan. Ganyan din po ang nangyari kay Cory noon. Iniluklok nila si Cory na wala namang kaalam-alam upang magpatakbo ng bayan. Wagkos ay mayroon mga nakasutsot sa kanya sa likod, nagtuturo sa kanya upang gawin ang mga bagay na hindi karapat-dapat at mailuklok ang ating bayan sa hindi magandang pangyayari at sa bagkos ay sa kahirapan nasadlak ang ating bayan. Kaya ngayon po na nagkaroon tayo ng pangalawang presidente na nagtataguyod sa ating bayan, wag po natin hayaan mga kababayan na mangyari ulit ang nangyari kay Marcos noon na palayasin siya sa kanyang panunungkulan. Dahil kapag siya ay napalayas muli, mauulit na naman ang nangyari na magkakaroon ng patayan at magkakaroon ng paghahari ang mga dilaw, ang mga ambisyosa sa kapangyarihan. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana ay maunawaan po natin ang lahat. At sana po ay mabigyan natin ng karampatan at masidhing suporta ang ating Pangulong Duterte upang sa gayon ay makamit natin ang tagumpay at kapayapaan ng ating bayan. Magandang gabi at maraming salamat po.